Pagdating sa bill sa kuryente, ang utos ni Pangulong Marcos alisin ang singil sa system loss. Pero para sa ilang electricity distributor, normal sa kanilang operasyon ang pagkawala ng kuryente, kaya kailangang pag-isipan ang pag-alis sa singil. May report si Jonathan Andal. Sa pagpapadaloy o transmisyon ng kuryente mula sa mga planta patungo sa mga bahay at establishmento, merong kuryenteng nawawala. Pwedeng dahil sa teknikal o natural na dahilan, halimbawa luma na ang mga kawad o kaya'y ninanakaw gaya ng mga jumper. System loss ang tawag dyan. At kahit hindi mo kinonsumo, binabayaran mo. Nasa 5% yan sa bill ng Meralco at 8 to 12% sa mga rural cooperative. May patong pa yang 12% na VAT. Si Ria, 127 kilowatt hours ang nakonsumo noong Mayo. 1,800 pesos ang bill niya. Kasama sa kwenta ang 101 pesos sa system loss. Parang hindi mo naman ma-feel yung 100 pesos na matatanggal sa yung system loss. So dapat siguro medyo lakihan pa ng konti. Dapat ang mag-absorb niyan ay yung utilities. Diyan dapat nila maipakita yung kanilang efficiency o kagandahan ng kanilang operasyon. Sa ikalimang sona ng Pangulo, siya mismo ang tila may sumbat sa mga utility. Panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Paliwanag ng Energy Regulatory Commission dahil sa EPIRA o Electric Power Industry Reform Act. May basbas ang mga distributor na singilin ng system loss para makabawi sila sa gastos. Nagtakda lang ang ERC ng cap sa paniningil na hanggang 6.5%. Meron talagang porsyento ng mga system losses na talagang kahit ano pa ang gawin ng mga utilities natin ay hindi talaga nila ito maiiwasan dahil talagang nangangawala yung kuryente kapag ito'y dumaloy sa linya niya. Para maalis ang system loss charges gaya ng gusto ng Pangulo, sabi ng ERC, dapat amyendahan ang EPIRA. Therefore, we, the people, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. Dinidinig na yan sa Senado. Naka-first hearing na tayo, so second, third, and then ibababa lang po natin for sponsorship. Ang Meralco, sinabing handa silang makipagdiskusyon para makonsidera ang epekto ng EPIRA amendment sa operasyon ng mga gaya nilang power distributor. Gate nila, ang systems loss ay karaniwan sa operasyon ng pag-deliver ng kuryente. Namumuhunan daw sila para makontrol ang system loss, kaya ang singil nila ay mas mababa sa 6.5% cap ng ERC. Ang Philippine Rural Electric Cooperative Association may 121 member cooperatives sa buong bansa. Kakayanin daw nila kung alisin ang system loss charges basta may subsidy ng gobyerno. Bilang mga electric cooperatives non-stock non-profit, wala hong provision or wala hong pondo na nakalaan para saluhin ang mga gastusin na ito. Pero ayon sa Power for People Coalition na dati pang pinatatanggal ang system loss, mas makakameno sa mga customer kung tatapyasan ang generation charge o singil sa nilikhang kuryente ng mga planta. Karaniwang pinatatakbo ng coal o uling at liquefied natural gas o LNG ang ating mga planta. Mga imported na panggatong na nagmahal pa dahil sa giyera sa Middle East. Sa panahon ng Ukraine War, tumaas ang presyo ng kuryente. Hanggang ngayon, tumama yung Iran War, pataas ng pataas yung kuryente natin. Kailangan mong palitan yung source na yon. Mungkahi nila, mas gumamit ng renewable energy. Nakapagdagdag tayo ng mahigit 60 plantang pinapatakbo naman ng geothermal, solar, hydro at wind at saka ng biomass. Jonathan Andal, GMA News.